Nababahala ang mga kongresista sa mababang pondo ng Commission on Human Rights para sa 2026. Ang ahensya tila natatagalan naman sa pag-imbestiga sa mga extrajudicial killing. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Joan Manalo. Walang records na maibigay ang Philippine National Police kaugnay sa extrajudicial killings. Yan ang sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok sa kanilang budget briefing kasama ang House Appropriations Committee. Tinanong ni Assistant House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Chel Jokno si Palpalatok kung may pagkakakilanlan na ba ang mga opisyal na sangkot sa EJ case noong termino ni former President Rodrigo Duterte. Nagsagawa kasi ng EJK Task Force ang CHR matapos ang mga revelasyon sa House Quad Committee at sa Senate hearings patungkol sa issue. We have a total of 4,000 cases being investigated. These are cases pending and concluded already but reopened for investigation. So maybe we can share to you if we already have the names in confidence, Your Honor. Tinanong naman ni Jokno kung gaano pa katagal aabuti ng investigasyon at ang naging tugon ni Palpalatok, it depends, Your Honor, on the availability of evidence. So we have been attending hearings in different fora, and our concern is that there are no available evidence records being provided to us by different agencies, like most especially the Philippine National Police. Paliwanag din niya, kailangan ng ahensya ang mga nasabing datos at impormasyon dahil doon nila malalaman kung sino-sino nga ba talaga ang nasa likod ng EJK sa bansa. Kaugnay nito, muling nananawagan ng dagdag pondo para sa CHR ang mga kongresista. Nagtataka rin kasi si Jokno kung bakit walang alokasyon ang dalawang special law na dapat ay pinapatupad ng ahensya. Una ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 at pangalawa naman ang Anti-Torture Act of 2009. Ani Palpalatok, nasa 2 million lang ang meron sila para ipatupad ang isa pang special law na Magna Carta for Women. We have been asking the the Congress for this matter since we assumed office. The rest, there's no provision for budget. Naunang humingi ng 2.190 billion peso budget ang CHR for 2026. Pero 1.297 billion lang ang naging final allocation nila sa National Expenditures Program. Para sa iilang kongresista, nakababahala na binabaan ang proposed budget ng CHR sa susunod na taon dahil malaki ang tungkulin nito sa pagiging gender ombud at human rights defender sa bansa. Kaya ang kanilang panawagan, madagdagan pa sana ang pondo ng ahensya para maayos na matugunan ang human rights issues sa Pilipinas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.